Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan. Delmis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. So malapit na ang Pasko. So yan ang pinaghahandaan ng marami ngayon. Pag pumunta ka sa mall, napakarami na ng tao. Busy na sa paghahanda sa Pasko. Pero bago yan guys, ngayong isisilang ng ating Panginoon Jesus na inaalala natin December, 9 months ago, diba? 9 months ago, bago isinilang ang ating Panginoon Jesus, mayroon muna isang isinilang na isang propeta. Itong si Juan Bautista na mauuna sa ating Panginoon Jesus. So, ang nanay niya at ang tatay niya kanyang magulang, itong si Elizabeth, di ba? Popular din yan sa Bible. At itong si Zacarias. So, kapwa sila naglilingkod sa simbahan. Almost perfect na sana yung couple na to. Na talaga ng mga naglilingkod, nagiging huwaran ng mga lipunan, lalo na sa pananampalataya dahil naglilingkod sila sa simbahan. So ngayon guys, isa na lang ang kulang sa kanila, yung magkaroon ng anak. So may edad na rin sila, senior citizen na rin sila, nung mag-asawa sila at wala pa silang anak. Kaya ngayon ang araw-araw nilang dalangin sa simbahan. So kung sa modern time natin ngayon, kung wala kang anak, mag-asawa kayo, di ba? Hindi na yun masyadong issue sa ngayon. Kasi nung panahon nung sila Zacarias at Elizabeth, doon sa Israel, guys, kukunti lang ang kanilang populasyon. So, kumbaga, pagka ikaw ay mag-asawa kayo at hindi nagkaanak yung anak mo, kahihiyan yon sa mga Hudyo nung panahon na yun. Kasi nga, kukunti lang. Alam naman natin na ang Israel, mula noon hanggang magpasa hanggang ngayon, ay maraming kumakalaban dito. Maraming gumigera. Hanggang ngayon, di ba? Ngayon, Hamas tsaka Israel ang naglalaban. So, kumbaga sa ano, siyempre yung kapital mo, o yung puhunan mo, di ba, ay mga tao para makipaggera sa mga kalaban. Kaya malaking kahihiyan nung panahon nila para bang sinumpa ka ng Diyos, hindi ka binigyan ng pagkakataon ng magkaanak. Ganun katindi nung panahon na yon kapag wala kang anak. Kasi parang lumalabas kasi na wala kang maitutulong sa bansa mo just in case magkaroon ng digmaan sa Israel. Yun ang kanilang paniniwala. So, pero ganun pa man guys, isang araw ako naglilingkod dito si Zacarias. May nakipagkita sa kanya na isang anghel. Ang sabi niya, inutusan ako ng Panginoon. Galing ako sa itaas. Magkakaroon na kayo ng anak. Pero itong si Zacarias nagduda. Sabi niya kasi, paano pa kami magkakaanak? Senior citizen na kami, matanda na kami. Wala na kaming, parang nawala na siya ng pag-asa. Kaya ang sabi ng anghel, pinarusahan si Zacarias. Sabi niya, dahil sa hindi ka naniniwala, nagaling sa Diyos ang mensahe mo, mapipipi ka, hindi ka magsasalita, hanggang sa isilang yung anak mo, saka ka palang magsasalita. Kaya yung nasa paligid nila yung nakakilala sa kanila, nagtaka sila kung bakit biglang napipi itong si Zacarias nung panahon na yun. So yun, so pagkatapos nun guys na ipinanganak na nga itong si Juan Bautista, ang sabi ni Zacarias ay totoo nga yung sinabi ng anghel, sabi niya siya. So kahit matanda na sila guys, nagkaroon sila ng anak. Kaya kung ikaw ngayon nanonood sa akin vlog, di ba? Mabigat ang problema mo, may matindi kang karamdaman, gaya na lagi pinagdarasal natin dito araw-araw guys. Yung may cancer ka na, may tanim na sa ang buhay mo, di ba? Bedridden ka na, o kaya naman lugi na ang negosyo mo, iniwan ka ng anak mo, naging addict na sila, iniwan ka ng mismong asawa mo, nag-asawa ulit, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung maniniwala ka na
walang imposible sa Diyos. Kagaya ng nangyari kila Zacarias at kay Elizabeth, mangyayari din yun. Kaya ayon sa Lucas chapter 1 verse 25, sinabi ni Elizabeth, "Ngayon, kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng tao." So yun guys, napakaganda, di ba? Mula sa sumpa, mula sa kahihiyan. Siyempre siguro kung buhay ka sa panahon na yun, o kung ikaw yun, baka kadaan mo sa kalsada, pinag-uusapan ka, nagiging marites yung mga kapitbahay mo. Siguro ganun ang feeling niya. Kaya nung isinilang niya ang anak, di ba? Nagsabi niya, tinanggal ako ng Diyos sa kahihiyan. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit na baog siya, guys, kahit na baog siya, nanganak pa rin sa kanilang edad kahit matandaan siya. So, yun pong ating panalangin ngayon. Kahit na ano pong pinagdadaanan mo ngayon, tingin mo wala ka ng pag-asa, di ba? Wala ka ng malapitan, pinanghinahan ka ng loob, kagaya nila si Zacarias, dahil matanda na, hindi niya iniisip na magkakaroon pa ng anak. Kahit ang hell na nagpakita, duda pa rin siya. Dahil sa kawalan din ng pag-asa. So, paano na lang yung mga pinagdarasan mo? Di ba? Nung time na active ka pa sa pananampalataya mo. Pero nung unti-unting pa-realize mo na parang wala ng pag-asa, pinanginahan ka ng loob, pinatutulog mo na ang iyong pananampalataya. Kaya, wag mong gawin yon. Walang imposible sa Diyos na sa kahit na ano pa mang sitwasyon sa buhay mo, ay kaya niyang baguhin. At tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na malagpasan. Lalong-lalo na yung pagdududa, Lord, namin sa inyo. Na kung minsan sa sobrang bigat ng problema, ay nawawalan na kami ng pag-asa. Natutulog na ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Lord, na laging isa isip at puso ang iyong mga aral na may pag-asa at walang imposible sa iyo. At sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman sa financial o sa relasyon, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Simpleng dasal lang. Kung ikay maniwala at ikay magtiwala at manampalataya, kagaya na nangyari kay Zacarias at kay Elizabeth, kahit imposible, walang imposible sa Diyos. Tsak yun, ipagkakalob sa iyo anong iyong kahilingan. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin may matinding karamdaman. May cancer na, Lord, stage 4. Bedridden na. May taning na sa buhay, Lord. At kung ano-ano pa mga mabigat na salot o karamdaman na bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, Lord. Yakapin niyo po, Lord, ang kapatid namin. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganoon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbikis-bikisin niyo po muli, Lord. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, pambayad sa kuryente, tubig, pambangon sa mga bata, o pambili man ng gamot. Tulungan niyo po ang aming hanap po. So, lahat na itinig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen, amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.